Okay, group number 1. Para sa mga pumili po ng group number 1, anong blessing ang parating? Agad-agad, kunin natin to. Tingnan natin. The second house. Second house, Sagittarius, yung energy lamang po ni Sagittarius. Okay, regardless sa sign, meron po yung kalakip na mensahe. Tingnan muna natin. Cancer. Yung energy lamang ni Cancer, Gemini. Okay. So, unang-una dito, unahin natin second house po. This is about your money. Second house of wealth. Your worth. Ayan. Second house, dyan po pumapasok ang iyong kinikita. Kumbaga, yung hard-earned income mo. So, unang-una na dyan, syempre pa, blessing of work. Saan ba galing yung kita? Sa trabaho. Ano man ang estado ng yung work right now, claim natin, meron at merong parating na blessing. Money. Okay? So, dito, syempre pa, hindi ka mawawalan. Blessing of money. Money opportunity, guys. Energy ni Sagittarius, travel sign. Travel opportunity, or napakalawak po. Sagittarius is in the 9th house of education, blessing of studies. Ayan, makakapag-aral sa inyong mga paraan. For some of you, I'm getting a message dito pa lang kung meron kayong exams, kung meron kayong ipipresent or i-defend na thesis, claim natin na maipapanalo, makapapasa kayo. Samahan ng dasal kasi Sagittarius po is connected din pagdating sa inyong mga spiritual sector or yung connection na meron kayo sa kanya. This is the house of religion din po. Yes po. So, blessing of faith, blessing of travel, blessing of work, blessing of family. Cancer. Yung energy ni Cancer, home, comfort, security, and yung stability po na hinahanap nyo sa inyong buhay, tahanan. Mag-asawa, ipasok na natin dyan. Meron bang mag-move sa inyo, maglilipat sa bagong bahay or mas malaking bahay? Why not? Meron ba kayong pinapagawa sa inyong mga tahanan? Dumadaan ba kayo sa house renovation? Or meron kayong gustong ayusin, bilhin, para higit niyong mabigyan ng kagandahan? O yung ikakokomportable ng bawat isa ng mga mahal mo at mahalaga sa'yo. Group 1, yung energy ni Gemini, it's all about connection, communication, your network, may paglawak dyan. Again, blessing of connections yan, communication, or kung paano ka mag-interact, social interact sa mga taong nasa paligid mo. Gemini is in the 3rd house of siblings din, your cousins, relatives. So, maaring meron kayong magandang pagsaluhan ngayong bare months. Ayan, connection, reconnection, reunion, bilang umangat na dito ang family sector. So, yung blessing of love and life, kasama itong mga mahal at mahalaga sa'yo talaga, group 1. Ito yung umaangat, diretsahan lamang tayo. Kuha tayo ng ilang final advice. Anong blessing ang parating para sa mga group 1? Guidance, bare months. Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Growth. Patuloy na growth. Patuloy na kayong nag-grow. Ayan. Kasama itong ilang pangarap niyo pa sa kaperahan man, trabaho, buhay, karera, travel, love life, loved ones. Patuloy kayong yumayabong, namumunga. Patuloy na meron kayong nababaong aral, natututunan. Patuloy na merong growth. Group 1. Hello, Group 2, bare months. Ito na po ang card na inyong napili. Anong blessings ang parating? Tingnan natin, isa-isayin natin. The 6th house. Leo, yung energy lamang po ni Leo, hindi kailangan yung pinaka-sign, okay? Capricorn, yung energy po ni Capricorn in the 4th house. Unahin natin 6th house. This is connected po sa inyong mga work, daily service, ano may yung mga serbisyo nyo, maging ano pa man ang inyong pinagkakakitaan, serbisyong totoo, or pinagkakaabalahan sa pang-araw-araw na buhay, merong blessing dyan. Blessing of health, dito rin po yun. Hindi po isang medical advisor sa Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero piin natin na magiging healthy kayo, magkakaroon kayo ng lakas para patuloy yung magampanan yung ilang pang araw-araw na buhay. Could be physically, mentally, or emotionally healthy. May healing. Or maybe ito yung pinaka-advice higit yung pagtuunan ng inyong mga kalusugan ngayong bare months.
Okay? Leo, yung energy lamang po ni Leo is in the 5th house of love life, romance, fun, enjoyment, pagdating sa inyong mga passion, or yung mga mahal nyo, mahalaga sa inyo. A time to enjoy naman, bare months, magsaya, blessing of enjoyment, blessing of pagiging young at heart, kid at heart, yung pagiging free-spirited nyo, paangatin nyo yan. It's a blessing. Life is a blessing. Parang ganon. Kasi nga healthy kayo, especially kung meron na kayong mga kids, dito po yun, maaaring magkaroon kayo ng more quality time kasama ang mga bata. Or, hindi po again isang medical advisor si Moonchild, pero for some of you na andito na, meron ng nilulook forward, part ito ng mga pinagdarasal nyo, hindi po imposible na merong baby blessing ang parating. Kung hindi man ito mag-apply sa inyo mismo, why not umangat si 4th house, is about your home, your family, maring merong magbuntis at may mag-add up sa inyong pamilya, bagong miyembro ng pamilya. Okay, other messages, dito pa rin tayo sa Leo energy, single, in a relationship, romance, it's all about love. Diyan pumapasok ang one and only true love nyo, guys. Deserve nyong maging masaya ang inyong mga puso. Love, love, love ngayong bare months. Other messages pagdating sa inyong mga sports, meron ba? If ever, or kahit sa simpleng mga hobbies nyo, yung mga gusto nyo gawin, paangatin nyo yan. Life is too short, parang ganun. Bare months, bigyan nyo ng pagkakataon na maging masaya, magsaya ang inyong mga sarili. Energy ni Capricorn is connected po sa work, so yung blessing of work, umaangat kayo, magle-level up kayo. If ever meron kayong tapos na proyekto, yes, maring may challenge, wala namang madali, pero yan ay makakamit nyo, matatapos nyo, maggagampanan nyo. Maring meron someone na nakapupuna na sa inyo, yes po, pasok natin, ibalik natin. It could be a secret lover or a secret matters in related po sa work. Okay, I mean, maring meron someone na katataas, a VIP, your boss, a client na napupuna ang inyong kagalingan, group 2, at yan ay maaring tahimik lang na ikaw ay pinagmamasdan. Parang, ang galing nito. Oo, ang galing nito, hindi nababaliwala. Group 2 ang bawat pagsisikap mo, lalo pa kung alam mo nga sa iyong sarili na ibinibigay mo lang din ang iyong best. Okay, 4th house of home, family, security, stability, pagdating sa inyong mga buhay, tahanan, pamilya, or physical home, may mga blessing ang parating dyan. I-claim na ba natin yan? Yes naman. Kuha tayo ng guidance advice. Anong kailangan marinig ng mga group 2? Mula dito sa ilang bumagsak na baraha, anong parating na blessing ngayong bare months? Growth! Ang sipag nito, guys, kakabagsak lang nito sa group 1, di natin pipigilan, patuloy kayo nag-grow, nag-glow mula dito sa ilang ating napag-usapan. Health, may growth, may glow, may healing, love, patuloy kayong pinagtitibay, patuloy kayong, alam niyo yun, nakabubuo ng mga memories together na iti-treasure nyo forever, patuloy kayong iniiwanan ng paglago ng universe. Again, hindi nababaliwala yung bawat pagsusumikap nyo, paglaban nyo sa buhay. Ito yung umangat na guidance messages para sa inyo, bare months, blessing na parating. Claim na natin yan, group 2. Hi, group 3, blessings na parating ngayong bare months. Ito na po ang card na inyong napili. Tingnan natin, isa-isahin natin, guys. Yung energy lamang po ni Aquarius, hindi po kailangan mag-apply yung pinaka-sign. Isa-isahin muna natin. Moon. 10th house. Yung energy ni Scorpio. Okay. So, unahin natin, Aquarius. This is about your future. Blessing of the future. Hindi. Kumbaga, this is connected po sa mga pangarap nyo. About your hopes, your dreams, your goals. Sa hinaharap. Why not? Claim natin bare months. Umangat na, guys. Maling meron kayong maisakatuparan na pangarap. Lalo pa kung ito ay inyong iniangat, hindi lang sa mga tala. Yes po, this is the star pagdating po sa tarot. Hindi lang sa mga tala, pero sa Kanya. Sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, claim natin na merong matutupad na pangarap. Gaano man kalaki, kaliit, merong namumunga, merong kikinang dyan. Okay? Blessing of friendship,
11th house. Aquarius is in the 11th house of friendship, community, kung meron kayong mga organizations, groups, yung mayabong patuloy na merong growth sa part na yan, or blessing of pagiging humanitarian nyo, justice, claim natin if ever meron kayong pinaglalaban, hindi po isang legal advisor si Moonchild, pero kung meron kayong pinaglalaban sa batas or sa taas, sa nakatataas, mapupuna kayong mapapakinggan, maipapanalo. Claim na natin yan, Moon, yung energy ni Moon. It's all about your emotions, your feelings. Trust your intuition, blessing of intuition. Okay? Umaangat ang inyong mga pakiramdam. Higit kayong nagiging malalim, yung energy ni Scorpio umangat dito. Hindi kayo nagkakamali or magkakamali, group 3, pero malakas ang inyong pakiramdam. Bare months ng higit, maaaring maging sharper ang inyong mga intuition. So, gamitin nyo yan, okay, para sa mga bawat desisyon or pag-aksyon na pwede nyong gawin ngayong bare months. So, blessing of intuition, blessing of emotions, na ang ganda. 10th house, blessing of career, work, magle-level up, lume-level up. Ayan, may pa-red carpet na. May something recognition or a bonus reward or kahit sa simpleng appreciation lang ito, promotion, umaangat kayo. Nag-i-increase, nagle-level up ang mga situation. Hindi nababaliwala itong mga paghihirap nyo. Or why not? Part ito ng inyong mga pangarap. Or pinapangarap. Yes po. Atin na yung i-claim para sa inyo, group 3. Dito tayo. Energy ni Scorpio. Scorpio is in the 8th house of finances. It's about other people's money. So, meron at merong papasok na pera. Meron ka perahan. Yes po, claim na natin ito. Blessing of money. Ang lawak ni Scorpio, malawak at malalim si Scorpio. It could be connected, bonus, awards, pagdating sa bangko, sa gobyerno, meron kayong makukuha dyan. It could be unexpected for some of you. Blessing of money, guys. Money opportunity. Or why not? Kung meron man kayong inaasahan or nilulook forward na mga pamana, yes po, dyan po yun. Maaring merong maibigay sa inyo ang mga mahal mo. Mahalaga sa iyo, your parents, your guardians, or your partner, relationship. Yes po, dyan yun pumapasok. Maaring mabahagian kayo per months. Kung hindi ito mismo mag-apply sa inyo, itong ilang magagandang possibilities at kayo yung mga self-employed or andito kayo sa bahay, mga housewife, dakilang nanay, tatay, ayan, reversal yung energy natin every time. Group 3, so pwede itong mag-apply sa ilang tao din, sa inyong paligid, at kayo po ay mababahagian. Again, Scorpio is in the 8th house of other people's money. So, pwede kayong ma-sharean, okay? Kasi about joint finances din po yan. Okay, yung partner sa pera or anumang kaakibat ng kaperahan kung saan meron kayong kasosyo halimbawa. Dadaan kayo sa ilang transitions, transformations, renewal, rebirth, para kayong mamubuhay ulit sa mga pagbabago, mabubuhayan ng bagong pag-asa. Yes, i-claim na natin yan. Per months, mas maganda yung flow, mas malalim, mas may pag-angat para sa inyo. Anong kailangan marinig ng mga group 3? Wala dito sa ating ilang napag-usapan. Ano pong blessing ang parating para sa kanila? Guidance, protection. You are being guided and protected. Group 3, may protection ka. You will be financially covered. Trust your intuition, trust your feelings, follow your heart. Hindi ka dito nag-iisa. Ito yung umaangat na blessing. Blessing of protection ngayong bare months para sa inyo. Group 3. Hello, Group 4. Ito na po ang cards na inyong napili. Group 4, anong blessing ang parating? Blessings ang parating ngayong bare months. Tingnan po natin. Isa-isahin natin ito. Okay. 8th house. Yung energy ni 8th house, Saturn, planet Jupiter, in the 5th house. 8th house of money. This is about other people's money, guys. So, hindi kayo mawawalan about finances. Claim na natin ito na meron at merong papasok. It could be connected po sa ilang ayan, sumasaayon ang doggies. Trabaho, commission, bonus, rewards,
or pagdating sa bangko, pagdating sa mga niloloan nyo, may something benefits pa dyan. Gobyerno, dyan po yung pumapasok, may paayuda ngayong bare months. Meron at merong papasok. Joint finances din to guys. Kung hindi ito mag-apply sa inyo mismo, pwede itong mag-reflect or connected sa inyong mga partners, partner in life, partner in business, or sa inyong mga asawa. Yes po, kung hindi sa inyo mismo, sila itong merong something parating. And of course, kasama kayo doon, hindi kayo mawawalan, kayo ay mababahagian. Connected din ito pagdating sa inheritances. Maaaring merong pamana, merong maibigay sa inyong regalo. Gaano man kalaki, kaliit, ang ilang taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Your parents, especially guardians. Ang ganda. Malalim po sa 8th house, malawak. Blessing of health, ipasok na natin. Bago ko makalimutan, kanina umangat nga pala ito sa group 3 ata. Pero if ever dadaan kayo sa ilang health procedures, ayan, claim natin ha, samahan ng dasal kasi spiritual connection din ito pagdating sa inyong mga faith na magiging maayos, magiging successful ang anumang pagdadaanan yung procedures. Okay, health procedures, guys. Dumadaan kayo sa ilang transitions, transformations, renewal, rebirth. Para bang papanganak kayo ulit sa una. Yung blessing of life, bare months, growth 4. Planet Saturn, ito medyo, si Saturn kasi mahigpit. Planet of discipline ito. Planet of challenges, difficulty, struggle, ayan, pero si Saturn guys, bare months, marahil isang indikasyon na hindi man madali, okay, yan naman ang magdadala sa inyo guys, yan ang magdadala sa inyo, ano man yung hindi kadalian, ups and downs, highs and lows, positive, negative ng buhay na pwedeng ihain sa inyo ng universe, merong purpose. Kung hindi kayo susuko, hindi kayo mapanghihinaan ng loob or ano paman, or magpapatalo sa ilang hindrances ng buhay, wala namang perfect. Yan po ang maaaring magdala sa inyo sa tagumpay. Maaaring maging stepping stone nyo para higit kayong sumakses. Yes po, sa success. Ang maganda dito, medyo nag-50-50 tayo. Dito naman si Jupiter. Planet Jupiter, guys. This is a planet of luck, wealth, expansion, good luck, happiness, fulfillment, money, travel, blessing of money, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter, andyan na lahat, life in general, winner kayo. This is a win-win situation, guys. May blessing ang parating. Tinapos tayo ni Jupiter. This is the planet of luck, good luck. Nasa inyo ang alas, group 4. Hindi man madali, wala namang overnight success with planet Saturn. Again, yan po ay stepping stone magdadala sa inyo sa tagumpay. Energy ni 5th house. 5th house is all about fun, enjoyment, romance, love life, your children, kung may mga anak na kayo, or kung andito yung pangarap nyo, pinapangarap nyo, blessing of baby, yes po. Naring merong mag-pregnancy or may umangat na pregnant sa inyong family. Kung hindi man ito higit na mag-apply sa inyo, reversal ang energy. Yes po, hindi imposible ang baby blessing. 5th house ang lawak, romance, love life, may pag-ilalim, couples in a relationship, may enjoy nyo ang bare months or maybe a message na to stay positive, stay optimistic sa inyong connection, do some reflection. The 8th house affection din ito, renewal para sa ilan na nagkaroon ng tension o hindi naging madali ang buhay relasyon itong mga nakalipas. Why not? Merong reconnection, reconciliation, hindi imposible na merong magbalik para sa mga bago, para sa mas ikasisiyan nyo. Okay? Or yung energy ng bata lang, single, why not be open sa ilang possibilities? Paangatin yung pagiging young, childlike, free-spirited, deserve nyo ang maging masaya. Una't huli, piliin nyo yung maging masaya, guys. Deserve nyo yan. Blessing of happiness. Anong kailangan marinig ng mga group 4? Anong blessing ang parating? Bare months, guidance po. Mula dito sa ilang bumagsak sa kanilang baraha. Abundance. Jupiter is the planet of abundance. Kina-clarify tayo, guys. Merong yaman. Merong kasaganaan. Ayan po, mamumunga. Kayo ay
mag-aani ng inyong bunga. Ayan, yung mga tinanim nyo, especially sa atin, ito yung mga pinaghirapan nyo, nilaban nyo, lalo kung alam nyo sa inyong mga sarili. Patuloy kayo namumunga, guys. Patuloy na merong growth. I-claim na natin yan. Baka naman. Ay, ang dami pala nito. Transformation. 8th house of transformation, transition, changes. Dumadaan kayo sa mga pagbabago at yan ay maituturing nating blessing kasi umaandar kayo, may progreso para sa higit na ikatitibay, ikasisiya ng inyong buhay. Blessing of transformation, ibig sabihin lang yan, hindi kayo na-i-stock, hindi kayo tumitigil, dumadaan sa mga pagbabago para sa higit na ikatatatag nyo. Group 4, humility. Blessing of humility, kasi nga ang ganda nung nakikita ko, higit kayong tumatatag, higit kayong lumalago. Paangatin nyo sa inyong mga sarili yung pagpapakumbaba. Yung pagiging down to earth or humble ng mga group 4. Reversal tayo. So, maaaring ito yung matanggap nyo rin sa ilang tao sa inyong paligid, ang pagpapakumbaba. Ito, ang umaangat, may kasaganaan. I-claim na ba natin ito? Yes naman, para sa inyo ngayong Bear Months, group 4.